Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Dadalhin tayo ng kasong ito sa South Korea, ang bansa ng mga chaebol. Chaebol in Korea is a combination of two words that mean wealth and clan. The chaebol structure refers to a business conglomerate system that originated in South Korea in the 1960s, creating global multinationals with huge international operations. Mayroong 82 chaebols in South Korea as of 2023. Ito ay mga conglomerates that are usually run by one single family with total assets that exceed 5 trillion Korean won or $3.69 billion. Dahil sobrang yaman nga ng mga pamilyang ito, napaka-private ng kanilang buhay. Hindi sila basta-basta nakikihalubilo sa mga normal na mamamayan ng bansa. Dahil dito palaging tema ng mga K-drama at mga pelikula ang mga ultra-rich ng South Korea. Mga pamilya katulad ng Lee family ng Samsung, the Koos of LG, the Chaes of SK, the Shins of Lotte, and the Chungs of Hyundai na mga household names sa Korea at siyang pinakamalaking private sector employers ng bansa. Base sa 2019 report, pumalo ng 17% of the South Korean GDP ang net worth ng Samsung dynasty with the company holding billions of dollars in cash. Base naman sa 2023 revenue, pumalo ng 40.8% of the country's GDP ang worth ng apat na pinakamalalaking chaebol sa bansa, ang Samsung, SK, Hyundai, and LG. Patunay na kontrolado ng mga pamilyang ito ang ekonomiya ng bansa. Iikot ang istorya natin sa videong ito sa pinakamayamang pamilya sa South Korea, ang mga Lee ng Samsung dynasty, specifically kay Lee Boo-jin na siyang pangalawa sa apat na tagapagmana ng Samsung. Base sa mga Koreans, tatlong bagay lamang ang hindi mo pwedeng iwasan sa Korea, ang tax, kamatayan at ang Samsung. Sa labas ng South Korea, kilala ang Samsung Group sa teknolohiya, mga gadgets at appliances. Ngunit sa South Korea, kontrolado nito halos lahat ng industriya sa bansa. Food, real estate, hotels, restaurants at marami pang iba. Nagbibiro pa nga ang iba na umubo lamang ang CEO ng Samsung ay manginginig ang buong nayon because again, kontrolado nito ang napakalaking porsyon ng industriya ng South Korea. Nagsimula ang lahat noong 1938 nang itatag ni Lee Byung-chul ang kumpanya gamit lamang ang puhunan na $25. Napalago ng pamilya ang negosyo at nang tumuntong ang 2014, pumalo na ng $529 billion ang assets ng pamilya. Bukod sa flagship company na Samsung Electronics, dito na rin nabuo ang Samsung Everland Shield Industries na siya namang may hawak ng clothing and luxury retail, entertainment and theme parks. Ang Hotel Sheila na siya namang in charge sa hospitality, hotels, resorts and duty-free shopping. Ang Samsung City na in charge naman sa construction, investment, and trading. Ang Samsung Life Insurance, ang Samsung SDS na siyang may hawak naman ng information technology, ang Shield Worldwide na siya namang may hawak ng advertising and marketing, ang Samsung Heavy Industries na siya namang may hawak ng shipbuilding, at ang Samsung Techwin na siya namang may hawak ng surveillance, aeronautics, and weapon technology. Pumanaw ang founder, ang pangatlo niyang anak na si Lee Kun-hee, ang pumalit sa kanya bilang chairman ng kumpanya. Nang pumanaw naman ito, pinalitan siya ng panganay niya at nag-iisang anak na lalaki na si Lee Jae-yong bilang CEO ng Samsung noong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Bukod kay Lee Jae-yong, nagkaroon pa ang chairman ng 3 pang anak na babae. Si Lee Boo-jin ang pangalawa sa 4 na magkakapatid at siyang panganay na babae. The media called her the Samsung Princess. Si Lee Boo-jin ay pinanganak noong October 6, 1970.
Ayon sa mga tao, siya ang paboritong anak ng chairman. Kahit na nanggaling sa napakayamang pamilya, pinalaki silang magkakapatid na low profile lamang. Hindi sila makikita na nakikipag-socialite sa mga katulad nilang mayayaman o di kaya naman ay pakalat-kalat kung saan-saan. They are extremely low profile. In fact, hindi alam ng mga kaklase ni Boojin na siya ang pangalawang anak ng Samsung Dynasty. Karamihan sa kanila ang alam ay anak lamang siya ng isang pamilya na nagmamay-ari ng small to medium business sa Korea o kaya naman ay anak siya ng isang abogado na mayroong sariling firm kaya't na-afford ng kanyang pamilya na makapag-aral siya sa isang private school. Sa kabila noon, pinilit ni Boojin na magkaroon ng magandang grade sa school. Natapos ni Boojin ang high school sa Daewon Foreign Language High School. Nasungkit naman niya ang kanyang bachelor's degree sa Yonsei University. Natapos naman niya ang kanyang MBA sa MIT sa Estados Unidos. 25 years old na si Boojin nang matapos niya ang kanyang pag-aaral. Bumalik siya sa Korea, dala ang mahabang listahan ng kanyang achievements and degrees at dito na siya nagsimulang magtrabaho sa Samsung. Katulad ng mga napapanood natin sa mga K-drama, nagsimula si Boojin bilang intern sa sarili nilang kumpanya. Walang nakakaalam na siya ang pangalawang anak ng chairman ng Samsung. Na-assign siya sa isang departamento na hindi naman ganoon kaimportante sa kumpanya. Nagsisimula at natatapos ang araw niya sa pagbaw sa mga manager sa departamentong iyon, taga-timpla ng kape, taga-photocopy ng mga dokumento, taga-deliver ng mga gamit sa mesa ng kanyang mga boss at mga senior. Pinagtiisa ni Boojin ang ganoong sitwasyon ng 5 taon. Nang matutunan ni Boojin ang ins and outs ng departamentong iyon, dito na nagdesisyon ang kanyang ama na panahon na upang gawing legal ang lahat. Dito na siya ipinakilala ng chairman sa lahat. Siya na ang palaging kasama ng chairman sa mga importanteng events. Ipinakilala rin siya nito sa mga importanteng tao, mga politicians sa South Korea. Dahil opisyal na nga ang lahat, natakot din ang chairman sa seguridad ng anak kaya't binigyan siya nito ng 10 bodyguards. Ngunit may isang partikular na bodyguard na nakatawag ng pansin ng dalaga. Ang bodyguard na ito ay si Im Woo-jae. 2 taon ang tanda nito kay Boojin. Ibang-iba si Woo-jae sa lahat ng taong nakahalubilo niya. Tahimik lamang ito at walang pagpapanggap na parang baliwala dito na siya ang prinsesa ng Samsung Dynasty. Naging panatag ang loob ni Boojin sa tuwing kasama niya si Woo-jae at dahil nga doon, hindi napigilan ng dalaga na mahulog sa kanyang bodyguard. Kaya't isang araw, hindi na napigilan ni Boojin ang kanyang nararamdaman. Ipinaalam niya kay Woo-jae na nahuhulog na ito sa kanya. Takot ang unang naramdaman ni Woo-jae nang marinig niya ang confession ng kanyang amo. Alam niya na walang patutunguhan ang namumuong relasyong iyon. Either ipapapatay siya o ipakukulong siya ng pinaka-maimpluwensyang pamilya sa South Korea at maaaring sa halip na bumuti ay doon matapos ang kanyang buhay at kinabukasan. Nagmula sa mahirap na pamilya si Im Woo-jae. Merong maliit na tindahan ang kanyang mga magulang pero iyon lamang ang meron sila. Hindi siya matalino, high school lamang ang kanyang natapos at hindi rin siya halos makahanap ng trabaho pagkatapos niya ng high school. Maliwanag pa sa sikat ng araw na wala siyang kayang ibigay kay Boojin. Nakakuha lamang siya ng bodyguard position sa Samsung dahil may kaibigan itong nagtatrabaho doon at nirefer nga siya ng kaibigan. At kung iisipin din, kung payagan man ng pamilya ni Boojin ang kanilang pagmamahalan, alam niya na hindi siya tatantanan ng publiko at bubusisiin ng mga ito ang pinakamaliit na detalye ng kanyang buhay. Lahat ng ito ay tumakbo sa isip ng bodyguard at hindi niya nagawang sumagot sa kompesyon ng kanyang boss. Ilang araw itong tahimik at pinag-iisipan kung ano ang kanyang isasagot. Ngunit naging napaka-persistent ni Boojin. Sinabi nito sa kanyang bodyguard na wala siyang pakialam sa pinagmulan nito o kung anuman ang kanyang nakaraan. Siya mismo ang magbibigay dito ng lahat ng wala ito sa kanyang buhay. Habang nangyayari naman lahat ito, pinaghahandaan na din ng Samsung chairman ang listahan ng mga binata na balak niyang ipareha sa kanyang anak. Ang ibang pamilyang mayayaman, lalong-lalo na sa mga liberated na bansa, ay may kalayaang pumili ng kahit na sinong nais nilang mapangasawa. Ngunit iba sa South Korea,
lalong-lalo na kung galing ka sa isang chaebol family. Usually, arranged marriage ang nangyayari upang makontrol nila ang kanilang kayamanan. The moment na maipanganak ang bata sa chaebol family, nakatadhana na kung sino ang kanilang pakakasalan. At ganoon din nga ang plano ng chairman ng Samsung para kay Boojin. Ang bawat I do ng mga miyembro ng elite families na ito ay ang ibig sabihin ay financial, political, and economic alliances. Tulad ng kanyang kapatid na lalaki na napangasawa ang anak na babae ng Daesung Group Empire at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nagpakasal naman sa apo ng presidente ng isang major news company sa South Korea. Sa kasamaang palad, namatay naman ang isa pang kapatid na babae ni Boojin sa United States dahil di umano sa hindi pagpayag ng kanyang mga magulang na makasama niya ang totoo niyang minamahal. Ngunit base sa mga balita, pumanaw di umano ang heiress dahil sa isang matinding car accident. Hindi naman pinayagan ni Boojin ang plano ng kanyang ama. Inunahan na niya ang kanyang ama at inanunsyo ang relasyon niya sa kanyang bodyguard. Nang marinig ito ay talaga namang halos lumubog sa kanyang kinatatayuan ang chairman. Halos mahimatay ito sa galit kay Boojin. Hinding-hindi niya mapapayagan na maging parte ang bodyguard na iyon ng kanilang pamilya. Para maging parte ng Samsung Group family, ang ibig sabihin noon ay masusulat ang pangalan nito sa historya ng bansa. At kung magkakatuluyan nga ang dalawa, malaki ang tsansa na maging CEO ng Samsung ang anak ng bodyguard na iyon. Dahil sa galit, tinakot ng chairman si Boojin na tatanggalin niya lahat ng kanyang mana sa Samsung Group. Hindi naman natakot si Boojin sa bantang iyon ng kanyang ama. Na mga puntong iyon, marami nang napatunayan si Boojin sa larangan ng pagninegosyo at isa na siyang importanteng miyembro ng korporasyon. Alam niya na makakaya niyang tumayong muli kahit na wala ang anino ng kanyang ama. Kaya't sa halip na sumunod sa ipinag-uutos ng chairman ay sumagot ito at sinabing hindi niya kailangan ng bilyones ng kanilang pamilya. Sinabi rin nito na maraming kumpanya ang mag-aagawan sa kanya kung sakaling bitawan siya ng Samsung. Dito na nga nagliwanag ang pag-iisip ng chairman dahil kung magtatrabaho si Boojin sa ibang kumpanya ay maaaring mag-leak din ang iba pang masiselang impormasyon ng Samsung at dito na nga nagbago ang ihip ng hangin. Kinausap ng chairman ang anak at sinabing subukan munang makipag-date o pumunta sa mga blind dates na inorganisa nila para sa kanya. At kung hindi talaga niya gusto ang mga lalaking napili nila ay saka sila muling mag-uusap. Pumayag naman si Boojin sa setup na ito at nagpatuloy iyon ng 4 na taon. Matapos ang maraming taong paghihintay, pumayag na rin ang pamilya Lee sa kasalang Lee Boojin at Im Woo-jae. Taong 1999, naganap na nga ang mala fairy tale na kasalan ng dalawa at binagsagan ng publiko si Im Woo-jae na Mr. Cinderella dahil simula ng araw na iyon ay hindi na ito muli pang maghihirap. Hindi na nito kailangan pang magtrabaho at iyon na nga ang simula ng maganda nitong kinabukasan bilang miyembro ng pinakamayamang pamilya sa bansa na talaga namang para itong naka-jackpot sa loto o higit pa. Hindi naman ito nagustuhan ng publiko at binatikos ang pagpapakasal ng chaebol sa isang commoner. Damage control naman ang PR team ng Samsung at ipinagtanggol si Woo-jae. Hindi di umano ito isang bodyguard kundi isang junior level office employee at nagkita di umano sila sa isang Samsung charity event. Hindi man di umano ito galing sa mayamang pamilya, sapat na para sa mga magulang ni Boojin ang pagmamahal na ipinakita nito sa kanilang dalaga. Dahil opisyal na parte na nga si Woo-jae ng chaebol family, ipinadala din siya ng chairman sa MIT sa Estados Unidos upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Noong una, akala ni Woo-jae na wala na siyang ibang gagawin kundi maglustay ng pera ng kanyang asawa. Ngunit mas mabigat na obligasyon pala ang nakaatang sa kanyang mga balikat. Kailangan niyang patunayan na may puwang siya sa pamilyang iyon. Habang nasa US, nahirapan si Woo-jae sa kanyang pag-aaral. Hindi nito kinayang makipagsabayan sa kanyang mga kaklase at unti-unting nawala ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Nang lumaon, hindi na rin ito nagpapapasok sa kanyang klase at nagkukulong na lamang sa kanyang hotel upang maglaro ng mga video games.
Dahil high school nga lang ang natapos, maaring hindi rin ito magaling mag-Ingles, na lalong nakadagdag sa frustration nito nang tumuntong ito ng MIT. Dahil sa stress, 2 beses ding nagtangkang magpakamatay si Woo-jae. Dahil hindi maipasapasa ni Woo-jae ang kanyang pag-aaral sa US, ibinalik na lamang siya ng chairman ng Samsung sa Korea. Dito na siya inappoint ng chairman bilang vice president ng Samsung Motors. Ngunit wala naman itong basic na business skills at wala din namang experience sa pagmamanage ng negosyo. Habang nasa posisyon, pinagtawanan siya ng ibang mga empleyado dahil ang iba nga sa kanila ay mas mataas pa ang pinag-aralan kesa sa kanya. Ni hindi ito marunong mag-send ng email, sabi pa nga ng iba. Walang respeto ang mga tao sa kanya at dahil doon ay unti-unting naglaho ang kumpiyansa ni Lim sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan at patuloy siyang hinahamak ng Lee family at parang isinampal ng mga ito ang katotohanan sa kanya na hindi siya nabibilang sa kanilang pamilya. Ngunit sa halip na kausapin si Boojin, ibinaling niya lahat ng galit niya sa kanyang asawa. Unti-unti itong nalulong sa alak, naging bayolente din ito kay Boojin kahit na nagdadalang tao ito. Matagal na palang nangyayari ito ngunit itinikom ni Boojin ang kanyang bibig dahil magiging isang napakalaking iskandalo noon para sa kanilang pamilya. Hindi rin niya maatim na masangkot sa kahit na anong iskandalo dahil kaka-assign lamang niya noon bilang CEO ng Hotel Sheila. Palugi na ang negosyong ito nang umupo siya bilang CEO. Dito niya nalaman na wala palang ginagawa halos lahat ng kanilang mga empleyado. Sinisante niya lahat ng mga empleyado na walang dulot sa kumpanya at pinalitan ng mga bago at mga batang recruits. Binago niya rin ang interior ng hotel. Minarket niya ang hotel na may specific na target, ang mga elite at ultra-rich ng South Korea. Minarket niya ang hotel kung saan pwedeng magsagawa ng mga events or kasala na high class. Kaya't unti-unting natawag ng hotel ang pansin ng mga mayayaman, mga celebrities at businessman ng bansa. Sa hotel na ito nagpakasal ang mga sikat na celebrities katulad ni Jun Ji-yeon, Song Hye-kyo, Yoo Jae-suk, John Do-yeon, Kwon Sang-woo, and Song Tae-young. Matapos maisalba ang Sheila Hotel, nag-expand naman siya sa Sheila Duty Free. Dahil nakita niya na handang gumastos ng pera ang kanyang target market, pinasok niya ang mga airports at nasungkit niya ang pribilehiyo at napapayag ang CEO ng Louis Vuitton na Sheila Duty Free ang kauna-unahang tindahan na magbenta ng Louis Vuitton bags sa airport. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, nagawa niyang paangatin ang sales ng Sheila by 600%. Maaaring ipinanganak si Boojin na nasa kanya na ang lahat ng kayamanan sa mundo. Ngunit hindi rin maipagkakaila na talagang napakagaling nito sa pagmamanage ng negosyo. Isang karakteristik na namana niya mula sa kanyang ama. Sa kabila ng unti-unting gumuguhong marriage, kabaliktaran naman iyon sa nangyari sa kanyang karera. Her career becomes legendary. Hindi naman ito kayang lunukin ng kanyang asawang si Woo-jae. Lumago ng lumago ang insecurity nito towards his wife. Nalulong ito sa alak, wala itong ginawa kundi maglustay ng pera at nagkaroon din ito ng kaliwat kanang karelasyon. Mga sikat na babae sa South Korea. Hindi na napagtiisan pa ni Boojin ang sitwasyong iyon kaya taong 2007 matapos ang 8 taong pagsasama, nagdesisyon siya na humiwalay na ng tirahan kay Woo-jae. Na mga panahong ito, meron na silang isang anak na batang lalaki. Taong 2009 naman, nagpakamatay ang isang sikat na aktres sa South Korea na si Jang Jae-yeon. Nag-iwan ito ng isang sulat kung saan sinabi niya na winasak ng mga matataas na tao sa South Korea ang kanyang buhay. Pinagpasapasahan siya ng mga ito di umano, hinalay at binaboy. Nag-iwan din ito ng listahan ng mga lalaking lumapastangan sa kanya at kasama dito ang pangalan ng dating asawa ng Samsung Princess na si Im Woo-jae. Bago pumanaw ang aktres, nakita sa phone records na nag-usap ang dalawa ng 35 times sa telepono. Taong 2014, nagdesisyon si Boojin na tapusin na lahat ng namamagitan sa kanila ni Woo-jae. Nag-file ito ng divorce at dahil isa sa legal ang lahat, walang nagawa si Boojin kundi ipaalam sa korte kung ano ba ang totoong dahilan na naroroon sila sa ganoong sitwasyon.
Naliwanagan ng publiko tungkol sa pagkatao ng bodyguard at hindi pala totoo ang fairy tale na pinapantasya ng lahat. Nagmakaawa si Boojay at nakiusap kay Boojin na huwag ituloy ang divorce, ngunit hindi na rin nagpapigil pa si Boojin. Dito na nag-file ng kaso si Boojay laban sa dating asawa at humingi ng halos $1 billion na kabayaran bilang danyos. Ito ang pinakamataas na halaga in property division in Korean law history. Sinabi niya rin sa korte na hindi naman talaga niya gustong pakasalan si Boojin. Nagmakaawa lamang di umano sa kanya ang dating chairman na pakasalan niya ang anak. Mahina di umano si Boojin ng mga panahong iyon at siya lamang ang kinakapitan nito. Gusto niyang iligtas ang dalaga kaya't pumayag siya sa nasabing kasalan. Napilitan lamang di umano siya dahil nagmakaawa sa kanya ang chairman ng Samsung na siyang Diyos di umano sa kumpanya. Iginiit din ni Boojay na kailangan siyang bayaran ni Boojin for mental damages. Nagtagal ang labang ito ng 2 taon. Sa unang trial, ibinigay ng korte ang custody sa kanilang anak kay Boojin. 97% ng assets and stocks ni Boojin ay na-acquire nito bago pa ang kanilang pagpapakasal, so hindi conjugal ang lahat at hindi niya ito pwedeng pakialaman. Bukod doon, hindi rin naman malaki ang sweldo ni Boojin sa kumpanya. Ang pinag-uusapang halaga lamang na paghahatian ay nasa $67 million na binubuo ng mga real estate properties na binili nila matapos magpakasal. Nagdesisyon ang korte na hatiin ang kayamanang ito base sa kontribusyon ng mag-asawa sa pag-acquire ng assets at sa huli nakakuha lamang si Im Woo-jae ng $6 million. Ngunit hindi pa rin naging masaya si Im Woo-jae at patuloy nitong ginulo ng ginulo ang dating asawa. Taong 2019, may lumabas namang scandal tungkol kay Boojin mula sa isang nurse na nagsasabing lulong na lulong di umano ito sa pinagbabawal na gamot. Malimit di umano itong pumunta ng ospital upang magpaturok ng gamot para makatulog ito. Tuwing dadating di umano ito ay pumapasok ito sa likod ng ospital at sa tuwing bibisita ito ay ino-off ng management lahat ng kamera nang sa ganon ay walang ebidensya na nagpupunta ito sa ospital. Habang nagkakagulo naman ang buong nayon, relax naman si Boojin at sinabing nagpunta siya sa ospital upang magpa-scar removal at eyelid lift. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Sinabi niya ang kanyang side at sinabing iyon ang totoo at nasa mga tao na lamang kung maniniwala sila o hindi. Inimbestigahan ito ng mga pulis at sa huli ay totoo nga ang sinasabi ni Boojin. Sa huli, napatunayan na ang nurse na ito ay binayaran pala ng mga abogado ni Boojay upang siraan ang reputasyon ni Boojin. Nang sa ganon ay muli silang makapagkaso at makuha ang nauna ng hinihinging danyos na $1 billion. Sa kabila nito, hindi na rin kinasuhan ni Boojin ang dating asawa dahil end of the day, ito pa rin ang ama ng kanyang anak. Ngunit matapos ang diborsyo, kaliwat kanan pa ding pangbabatikos ang natanggap ni Boojin. Ayon sa mga taga-subaybay, maaaring pinlano talaga ni Boojin na magpakasal sa isang mahirap. Sa South Korea, normally kapag ang mag-asawa ay parehas na galing sa chaebol family, madalas ang babae ay nasa bahay lamang. Or kung may career man, usually ay low-key lang din o kalimitan ay meron silang career na related sa arts or fashion. Most of the time, nadoon lamang sila upang suportahan ang kanilang asawa. Ngunit iba ang nangyari kay Boojin. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, namayagpag ang kanyang karera at palagi itong nasa itaas ng listahan. Maaaring ayaw nitong may nagkokontrol sa kanya, kaya't mas pinili nito ang isang taong walang masyadong alam sa kanilang mundo nang sa ganon ay malaya niyang magawa lahat ng kanyang gusto. Dahil naging napakagaling niyang pinuno, ibinoto siya ng mga shareholders ng kanilang kumpanya bilang temporary CEO nang makulong ang kanyang kapatid na lalaki dahil sa mga corruption cases. Sa South Korea, medyo mahirap mag-succeed ang mga babae sa business world, ngunit iba ang naging istorya ni Boojin. Sa kasalukuyan, si Boojin ang pangalawa sa pinakamayamang babae sa South Korea at isa sa 100 most powerful women sa buong mundo base sa Forbes noong 2023. Sa edad na 53, magandang-maganda pa din si Boojin.
Ang kanyang anak naman sa kasalukuyan ay 16 na taong gulang na at katulad niya noon, mas pinili ni Bujin na hindi ipakilala ang kanyang anak sa publiko upang masiguro ang seguridad ng kanyang anak. Base sa istoryang ito, mahirap paniwalaan na totoo ang mga fairy tales at tila sa mga aklat lang talaga ito nangyayari. Ngunit ano po sa inyong palagay? Tama ba ang naging desisyon ni Bujin na pakasalan ang kanyang bodyguard o mas maigi siguro na nagpakasal na lamang siya sa lalaking nabibilang sa kanilang mundo? Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.